Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoon sa Kristo, sa panibagong umaga. Ngayon ay Miyerkules ng umaga dito sa Houston, Texas, July 16, 2025. Oh, hallelujah. God is good all the time, and all the time God is good. Thank you, Jesus. Sa iyong kabutihan, kami ay muling nagising. Salamat po, Panginoon Jesus. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for everything. For you are good at all times. God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you, Jesus. Kahit ano pa man ang aming sitwasyon, pinili namin ikaw ay aking sambahin. Ikaw ay aming parangalan, pasalamatan. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon Jesus. Yes, Jesus. Ikaw ang Diyos na buhay at walang iba. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Happy moments! Praise God! Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Thank you, Lord, for everything. Panibagong umaga na naman na tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesus. Tayo ay makapagsilbi sa Kanya. Kaya habang tayo ay may buhay, habang tayo ay gising, gawin natin kung ano ang makakaya nating gawin upang siya ay ating purihin, siya ay ating sambahin, siya ay ating pasalamatan. Hallelujah. God is good all the time. Okay, so nandito na ba ang lahat at tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesus. Welcome dito sa ating live Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Ito si Tita Wits, fresh from the bed. Salamat sa Diyos at ako ay nagising upang siya ay aking purihin, aking sambahin, paglingkuran. Oh, hallelujah. So, we welcome the Holy Spirit. Magpuri tayo sa Diyos, mga kating Jesus. Na kasi mainit ang mundo. Okay. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda. Kay ganda ng mundong ginawa niya.
ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Naduuma pa ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat po, Panginoong si Kristo, sa iyong kabutihan. Diyos Ama, Diyos Anak, Banal na Espiritu, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Anuman po ang aming mga sitwasyon, anuman po ang mga burden, ang mga kabigatan ng aming mga puso, pinili namin na ikaw ay paglingkuran. Pinili namin na nandito upang ikaw ay sambahin, upang ikaw ay kilalanin, upang ikaw ay itaas, Panginoong Hesukristo, sa aming mga sitwasyon, sa aming mga buhay, sa aming mga problema, sa aming mga kabigatan. Panginoong Diyos, you are our great comforter. You are our great healer. You are our great provider. You are our best friend. At pwede kaming makipag-usap sa inyo anytime, 24/7. Nandiyan ka, Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah. God is good. All the time and all the time, God is good. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kauan. Kinikilala namin na wala po kami magagawa kung wala ka. Tulungan mo kami, Panginoong Hesukristo. Gabayan mo ang bawat isa. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, Lord. Habang kami po ay magpapatawad sa mga taong nagkakasala sa aming Panginoong Diyos. Hindi po madali
ang magpatawad sa isang tao, subalit yun ang iyong sinasabi sa mga salita. Vengeance is not ours, it's yours. So tulungan mo kami, Panginoong Diyos, sa mga taong nagkasala sa amin, nanira sa amin, nanlibak sa amin, nag-abuse sa amin, Panginoon. Patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa, Panginoong Diyos. Alam mo po ang katotohanan, Lord. Justify your children, Panginoon, laban sa mga taong ito na naninira sa amin, humahamak sa amin ng dahil sa aming pananampalataya sa iyo bilang mga Kristiyano at maging mga anak mo na nilalait o kaya ay hinahamak, Panginoong Diyos. Lord, katagpuin po ang mga taong ito and you justify us, Father God, because you are a fair King. You are a righteous King. You know what's best. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Isinusoko namin sa inyo ang lahat ng aming mga hinanakit, lahat ng aming inis, galit, at iba pang mga emosyon na hindi nanggagaling sa inyo, Panginoong Diyos. Oh, hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name. You are in our midst. So ngayon kami ay naniniwalang nandito po kayo. The King is in the room. At habang patuloy naming nilalakaran ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon Kristo. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasama ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo. Hayaan mo po na ang iyong ang banal na espiritu ang aming maririnig sa oras na ito. Dinideklara namin ng live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross, Panginoong Jesucristo, na hindi ako makikita. Kundi ang makikita ay ang kabutihan mo, ang iyong kagalingan, ang iyong pag-unawa, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Maraming salamat po. Bigyan mo kami ng maayos na internet connection, rebuke slow connection, wifi connection, nang sa ganun po ay marinig namin ang kabuuan ng mensaheng nais mong parating. Maraming salamat po sa iyo ang lahat ng papurit parangal, Diyos Ama,
At lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen. Ayan. Thank you, Jesus. At tayo ay muling nandito upang siya ay ating purihin, sambahin, at pasalamatan. God is good all the time, and all the time God is good. Salamat sa Diyos. At tayo ay nakaraos, mga ka-Team Jesus. So, kumusta ang inyong mga umaga? Ayan, so i-welcome natin ang mga bago ditong dumating upang sila ay maramdaman nila na they belong to be here. Dahil hindi aksidente na sila ay nandito sa ating Bible study. Oh, hallelujah. So, noong nakaraang araw, nakahapon, mga ka-Team Jesus, ay tinuruan tayo ng Banal na Espiritu tungkol sa kay Jesus at kay Melchizedek. So, si Jesus ay katulad ni Melchizedek. So, alam na natin kung sino si Melchizedek na siya ay hari. Hari ng katuwiran. At pinagpala niya si Abraham. Kahit na si Abraham ay pinangakuan ng Diyos Ama. Pero pinagpala niya si Abraham. So, si Panginoong Jesucristo ay katulad kay Melchizedek na isang punong pari. At siya lamang ang pinangakuan, si Panginoong Jesucristo lamang ang pinangakuan ng Diyos Ama na, sabi dito sa 21, sumumpa ang Panginoon dito sa Hebrews chapter 7 verse 21. No? Sumumpa ang Panginoon na ikaw ay pari magpakailanman at hindi magbabago ang pasya niya. Kaya si Jesus ang ating naging katiyakan sa isang mas mabuting kasunduan. No? Maraming pari noon na nagsakripisyo sa mga buhay nila, subalit ang mga pari yun ay may kahinaan sapagkat sila ay tao lamang. Subalit ang ating punong pari na si Panginoong Jesucristo ay walang kahinaan sapagkat siya ay Diyos Himself na nagpakatawang tao. Oh, hallelujah. So ang kanyang anak, na si Jesus, ang punong pari magpakailanman. Dahil natupad nito ang layunin ng Diyos. Dahil sinunod ni Panginoong Jesucristo ang utos ng kanyang ama, kaya siya ang itinaguring na punong pari magpakailanman. Kaya doon natin siya ang ating mediator. Doon natin sinasabi sa kanya ang ating mga nararamdaman, ang ating mga sitwasyon sa buhay, ang ating mga kabiguan, kabigatan ng loob, mga puso, at ano pa mang mga sitwasyon natin, sapagkat siya ang ating daan tungo sa Diyos Ama at walang iba. Kaya si Panginoong Jesucristo lamang ang ating titingnan, hindi ang tao, hindi si Tita Vitz, Tito Bryant, o sino paman, kundi si Panginoong Jesucristo, ang simula at katapusan ng ating pananampalataya. So, ayun, mga ka-Team Jesus. So, dito tayo, si Kristo ang ating punong pari. Okay. Yan ay, ngayon ay 7:16, 25.
So, nasa gitna na tayo ng mga ka-Team Jesus, no, ng July. So, ano ba ang nangyari sa inyong gathering dyan? Ano na ang update ng inyong gathering? Nag-gathering ba kayo o hindi muna? Parang wala naman akong naririnig na balita. Okay. Si Kristo ang ating punong pari. Ito ay nasa chapter 8. Okay, chapter 8 verses 1 to 13. Chapter 8 verses 1 to 13. Okay, basahin na natin. Nasaan ang inyong mga Biblia? Ito ang ibig kong sabihin. Mayroon na tayong ngayong punong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasang Diyos sa langit. Naglilingkod siya bilang punong pari sa pinakabanal na lugar na hindi tao ang gumawa, kundi ang Panginoon mismo. Ang bawat punong pari ay itinalagang mag-alay ng mga handog at kaloob. Kaya kailangan na may ihandog din ang punong pari natin. Kung nandito pa siya sa lupa, hindi siya maaaring maging pari dahil mayroon ng mga paring nag-aalay ng mga handog ayon sa kautusan. Ang pag-aalay na ginagawa nila ay anino lang ng mga bagay na nangyayari noon sa langit. Sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tuldang sambahan, mahigpit siyang pinagbilinan ng Diyos. Kailangan sundin mo ang planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit higit na dakila ang mga gawain ni Jesus bilang punong pari kaysa sa mga gawain ng mga pari. Dahil siya ang tagapamagitan ng isang kasunduang higit na mabuti kaysa sa nauna, at nakasalalay ito sa mas mabuting pangako ng Diyos. Okay, dito tayo sa 7. Kung walang kakulangan ang unang kasunduan, hindi na sana kailangan pang palitan. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng mga taong sumusunod sa unang kasunduan. Kaya sinabi niya, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong kasunduan sa mga taga-Israel at taga-Juda. Hindi ito katulad ng kasunduang ginawa ko sa mga ninuno nila noong akayin ko sila palabas sa Ehipto. Hindi nila sinunod ang unang kasunduang ibinigay ko sa kanila, kaya pinabayaan ko sila. Sinabi pa ng Panginoon, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamamayan ng Israel pagdating ng araw na iyon. Itatanim ko sa isipan nila ang mga utos ko at isusulat ko ang mga ito sa mga puso nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila naman ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangan pang turuan ang mga kababayan o kapatid nila na kilalanin ang Panginoon. Sapagkat kilalanin nila akong lahat, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kasamaan nila at lilimutin ko na ang mga kasalanan nila. Nang sabihin ng Diyos na may bago ng kasunduan, malinaw na pinawalang bisa na niya ang nauna, at ang anumang wala ng bisa at luma na ay nawawala na lamang. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita.
sa araw na ito. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Ano man po ang inyong nais iparating, buksan mo ang aming mga isipan at ang aming mga puso upang masunod namin ang iyong kalooban, Panginoon Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Okay, so pag-usapan natin ang nais na iparating ng Banal na Espiritu sa atin ngayon, mga kapatid Jesus. So si Jesus, ito ay confirmation tungkol kung sino ang ating punong pari. Siya ang, kaya nga, ang Old Testament, lumang tipan. So, ibig sabihin nun ay old, lumang tipan, testament, lumang kasunduan. At kaya ang Biblia ay nakahati sa dalawa. Ang lumang tipan at ang bagong tipan. The Old Testament and the New Testament. So, ayon dito sa salita ng Diyos sa sa Hebrew 8, chapter 8, no? Yung lumang tipan, yun ang dating kasunduan ng ating Diyos Ama sa mga Israelita na kanyang nilikha, no? Sa pamamagitan ni Abraham, sa pamamagitan ni Moses, sa pamamagitan ni Jacob na naging Israel. Subalit, ang kasunduan na yon, ang lumang kasunduan na yon ay hindi buo, hindi sapat, may kulang. Kasi kung wala ng kulang, pag nakita ng Diyos, something is wrong, may kulang pa dito sa kasunduan ko dito sa tao. Kasi kung wala na siyang kulang, wala na sanang hindi na sana kailangan ng bagong kasunduan. So yun, yung lumang tipan, yun yung unang kasunduan na ginawa ng Diyos, no? Kay Moses, noong sila ay kinuha ng Diyos Ama, delivered from Egypt. So, kaya nga mayroong 10 commandments. Yan ang lumang kasunduan. Na kung saan si Moses ay nakipag-usap sa Diyos Ama sa pamamagitan ng burning bush. So, alam na natin yan dahil hindi pwedeng humarap ang Diyos Ama sa isang mortal kagaya kay Moses sapagkat siya nga, no, ay makasalanan ang kanyang pagkatao, ang tao ay makasalanan bunga ng nangyaring pagkakasala ni Adan at ni Eva. Kaya, sa pamamagitan ng burning bush, ay doon nakikipag-usap ang Diyos Ama kay Moses doon sa Mount Moriah. Na ngayong pagdating niya doon sa bundok na yon, ang sabi ng Diyos Ama, tanggalin mo ang iyong sandalyas, for this is a holy ground. Ito ay banal na lugar. Bakit banal na lugar? Sapagkat it is the dwelling place of God Almighty. Yun ang lugar na kung saan nandoon ang Diyos. So it is holy. Holy. Kaya nga itong mga simbahan, yung mga church buildings, no? Mga bahay natin na ginagamit natin para sa Diyos, sila ang mga lugar na tinatawag nating banal. Banal. Kaya ngayon mga bahay natin, as we dedicate the house at sinasabi natin na ito ay bahay mo, Panginoong Hesukristo. Ito ay bahay mo, ang bahay ng Diyos. So, ibig sabihin, ang bahay na ito ay banal. Nandoon, the dwelling place of God. Kaya ito ay banal.
So dahil ito ay banal, dapat ang mga taong nandoon sa lugar na yan ay dapat ding maging banal at irespeto ang presensya ng Diyos. So kung tayo ay sisimba, doon tayo sa isang church, ganyan, dinideklara natin, pinaniniwalaan natin that this is the house of God. Sa makatuwid, dahil ito ay bahay ng Diyos, banal ang lugar na ito. At sa makatuwid, dahil banal, maging banal din tayo at irespeto natin reverence. So, ibig sabihin ng reverence ay sobrang pagrespeto natin. Mayroon tayong respect. Pero pag sinabi nating reverence, ibig sabihin nun, sobrang pagrespeto, kagalang-galang, kapitapitagan, no? Kagalang-galang, kapitapitagan ang taong ito, ang lugar na ito. Kaya reverend, yun ang ibig sabihin nun. Higit pa sa paggalang, superlative yun, ang reverend. No? Kaya nga mayroon, 'di ba, reverend ganyan, yung mga pastor, ang iba ay tinatawag na reverend ganyan, reverend ganun. Sa akin, hindi ako naniniwala diyan sa pagtawag nila ng mga reverend. Ang mga Katoliko, mayroon silang tinatawag na reverend, cardinal ganyan. Hindi ako naniniwala sa mga taong reverend. Dahil ang pinaniniwalaan ko, isa lang ang aking pinaniniwalaang reverend. At yun ay si Panginoong Hesukristo, ang aking punong pari. So, kung doon si Moses sa Mount Moriah at nakipagtagpo kay Panginoong, kay Diyos Ama, the Great I Am, habang sila ay nasa wandering, di ba? Nasa sa wilderness, sa kaparangan. So, umakyat doon si Moses. Matagal siyang nakabalik. 40 days, 40 nights. Ito naman si Aaron at ang iba pang mga Israelites, wala na. Ano nang mangyayari? Hindi na babalik si Moses. So, anong gagawin natin? Ayan, ang ginawa nila ay nagtipon-tipon ang lahat ng mga gold na kanilang nakuha mula doon sa Ehipto, sapagkat hinayaan ng Diyos Ama na ang mga Egyptians ay magbibigay sa kanila. Biruin mo yun, yung binago ng Diyos yung mga Egyptians at sila ang mga nagmamalupit sa mga Israelites, di ba? Pero bago sila umuwi o umalis sa Ehipto, gumawa ng milagro ang Diyos Ama. Ang mga taga-Ehipto ay nag-offer sa mga Israelites ng mga ginto. Oh, okay. So, imposible naman yan. Imposible yan na ibigay ng mga Israelites ang mga ginto. Pero sa Diyos, walang imposible. Kung tutuusin, bakit ibibigay ng mga Ehipto, ng mga Egyptians sa mga Israelites itong mga ginto? Ngayong sila nga ay ginawang alipin ng mga Ehipto, ng mga taga-Ehipto. Sila nga ginawang alipin. Bibigyan sila ng ginto. Imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Trick! O, isang galaw lang yan ng Diyos, isang word, isang salita. Speak the word and it will come to pass. So ang mga taga-Ehipto ay ang kanilang mga ginto ay ipinabaon sa mga Israelites. Bago sila dineliver ng Diyos, bago sila pinaalis, ipinabaon yung mga ginto ng lugar na yon. Ngayon, itong mga Israelites ay mga reklamador na wala si Moses. Hindi na yun babalik si Moses. Baka kinain na yun ng ng hayop, ganyan. Anong gagawin natin? Oh. Okay, gumawa tayo ng mga Diyos. Yung mga ginto ninyo, asan ang mga ginto ninyo na galing sa
galing sa Ehipto. O, sige, pinagtipon-tipon nila ang mga ginto na inialay ng mga taga-Ehipto sa kanila at tinunaw at ginawa nilang calf, no, yung isang kambing na mayroong sungay. Ginto. Gintong kambing. No? At yun ang sinasamba nila. Nagfiesta sila. Ala, nagtambol-tambol dire, sayaw ng sayaw, nagkainan, nag-inuman, at gumawa ng mga kabalbalan, yung mga immoralidad. Nagkaroon ng sexual immoralidad dito, nagkaroon ng sexual intercourse sa harap ng maraming tao. Ganyan ang nangyari sa kanila, no? Wicked. So, samantalang itong si Moses ay pagod na pagod, dala-dala yung Ten Commandments na nakalilok sa bato. Pababa na siya. Ang balik niya, pagbalik niya, malayo pa lang nakikita na niya ang celebration. Na doon itinaas yung gintong calf, yung isang bull ba, parang kambing na mayroong sungay, itinaas na. At ayan, sinasamba na ng mga Israelite. Yun ang tinuring nilang Diyos. Di nakita ni Moses yun, na yun dapat, yung Ten Commandments, yun dapat ang maging kasunduan ng Diyos at ng mga Israelites. Nabalit, ano nangyari? So, pagtingin ni Moses, galit na galit si Moses, malayo pa lang siya. So, yung dala-dala niyang yung mga nakalilok sa bato na Ten Commandments, 2, 5 dito, 5 sa kabila. So, dahil sa kanyang init, dahil hot-tempered si Moses hindi niya napipigilan ang kanyang galit doon sa nakikita niya. So, ang ginawa niya ay tinapon niya, no, ang mga bato. Ganyan, tinapon niya at nabiyak nga yung Ten Commandments na yon. At galit na galit si Moses sa mga Israelites. At yung sinabi niya, kung sino ang para sa Diyos na buhay dito sa akin. Pumarito, kung sino ang para dyan sa Baal na yan, yun sa Diyos na yan, pumunta roon. So, nahati ang mga Israelite, at nung mahati sila, ang mga nagsasamba doon sa tawag na yan, yung calf na yon, yung Diyos na yon, kinain ng lupa. Kinain sila sa lupa. Bumuka ang lupa, kinain sila. Pero yung mga nandito kay Moses ay nailigtas. Nailigtas. At ang ginawa ni Moses, yung calf na yon, na naging Diyos na gintong kambing, ay tinunaw niya at pinainom niya sa mga Israelites. Pinainom niya sa mga Israelites. So, yun mga ka-Team Jesus, ang nangyari sa Lumang Tipan. Ang kasunduan ay hindi sapat. So, ang sinabi dito sa Lumang Tipan, kung walang kakulangan dito sa 7, Hebreo chapter 7 verse 7. Kung walang kakulangan ang unang kasunduan, hindi na sana kailangan pang palitan. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng mga taong sumusunod sa unang kasunduan. O see? So, nakita ng Diyos ang pagkukulang ng mga unang taong sumusunod sa kasunduan.
Kaya, binago niya ang kasunduan na yon. Mula sa Ten Commandments, pagdating sa bagong tipan, pagdating kay Panginoong Hesukristo, binago ni Panginoong Hesukristo ang 10 kasunduan, ang 10 utos. Ginawa niyang 2. No? Una, mahalin mo ang Diyos higit kaninuman. Ikalawa, mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. No? Okay? So, mahalin ang Diyos higit kanino man, mahalin ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Yan ang bagong kasunduan. Yan ang bagong tipan. Kaya nga, bagong tipan. Kung ano man ang mga pagkukulang sa lumang tipan, sa Old Testament, ito ay inayos at ginawang buo at ginawang kumplito pagdating sa bagong tipan. Sa New Testament, na kung saan ang kasunduang yun ay ginawa ng Diyos Ama at sa kanyang anak na si Panginoong Hesukristo, kung saan ito ang kanyang pinangakuan na maging punong pari magpakailanman. No? Punong pari siya magpakailanman, sapagkat ang mga pari, sabi diyan, ang mga pari noong panahon na yon ay mga tao at sila ay mga limitado. Pero ang punong pari na mayroon tayo sa bagong tipan, na yun ang ating sinusunod, ay perfect offering. Buo, kompleto, walang labis, walang kulang. Yun ang kasunduan na ibinigay ng Diyos Ama sa sanlibutan. Ang John 3:16. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Ang kaisa-isang anak na yon ay si Panginoong Hesukristo, na kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Yan ang kasunduan. Walang iba. Kung mayroon mang magtuturo sa atin, mga katib Jesus, tungkol sa ibang daan na pwede nating daanan papunta sa langit, ang pagtuturo na yan ay false teaching. False teaching ang pagtuturo na yan, sapagkat walang ibang kasunduan na ipinagawa o isinagawa ang Diyos Ama ngayon sa atin sa kasalukuyan, kundi si Panginoong Hesukristo lamang. Siya lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Diyos Ama. No one comes to the Father except through Him. Walang pwedeng makapunta sa Diyos Ama, kundi sa pamamagitan lamang niya. Sa pamamagitan lamang niya. See? Si Jesus is the only way. Kaya nga, Christ. Who is Christ? Kristo. Kasi si Jesus
ang totoong pangalan niya, mga ka-Team Jesus, ay Jesus, wala siyang apelido eh. Nung mga panahon nila, sa panahon nila, wala silang mga apelido. Nakikilala sila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, sa pamamagitan ng kanilang mga lugar, kung saan sila nanggaling. Doon sila nakikilala kasi maraming mga pangalan na pare-pareho. Jesus, David, mga ganyan. Parehong mga pangalan ba? No? Pero, nakikilala sila sa pamamagitan ng kanilang mga lugar o kaya ng kanilang mga trabaho. Kaya nga nang si Panginoong Jesucristo ay nag-umpisa ng kanyang ministry for 3 years dito sa lupa. Nagugulat yung mga nasa simbahan, no, yung mga punong pari. Nagugulat. Sino yan siya? Na parang kung mag-umasta ay parang Diyos. Saan yan nanggaling? Sinasabi nila, ayan, si Jesus yan. Ay, saan siya nanggaling? Sa Nazareth, Jesus of Nazareth. Yan ang pangalan ni Jesus. Jesus of Nazareth. Ay, Nazareth pala na nanggagaling mga kriminal. Ganon yun, dahil ang Nazareth, alam na natin yun, napag-usapan na natin yun dati kung kayo ay nandito at nakinig sa mga previous Bible study natin the other years. Ang Nazareth ay walang kabuluhan na lugar sa Israel. Ang Nazareth ay tapunan yan ng mga kriminal. Nandoon yung kanilang jail doon sa lugar na yun. What is good in Nazareth? Yun na nga ang sinabi ni Nathaniel, 'di ba, noong mga pumipili na si Panginoong Jesucristo ng mga disipulo, nag-umpisa na ang kanyang ministry, at si Nathaniel ay isa sa mga sabihin nating pious, na ibig sabihin nun ay very devoted Jew. At may nagbalita sa kanya, Nathaniel, we saw the Messiah, sabi. At sabi ni Nathaniel, from where? From Nazareth. What's good in Nazareth? Sabi nga niya. Anong kabutihan meron ng Nazareth? Kasi ang Nazareth, notorious yun eh. Para bang sa mga lugar dyan sa Pilipinas na maaaring sabihin natin ay notorious yan. Dito rin, meron ding mga tinatawag silang keto place. I do not know anong ibig sabihin nun na ganyan ang mga lugar. So, may mga pangalan ba na hindi maganda ang reputasyon? Subalit, doon ang galing si Jesus sa Nazareth. Sa isang lugar na walang kabuluhan. Na isang lugar na ang tingin ng tao ay masama. Ang tingin ng tao, pinahinusgahan ang lugar na yan na walang halaga, walang kwenta. Doon nanggaling ang Misaya. Kaya nga, hindi pa siya tinuring na Kristo eh. Kasi pag sinabi mong Kristo, Christ, ang Kristo o ang Christ, hindi yan apelido ni Jesus. Ang Kristo ay nangangahulugang the Anointed One. Ang Kristo ay nangangahulugang ang pinili ng Diyos, anointed. So, noong mga panahon na yun, ang pangalan ni Panginoong Jesucristo ay Jesus of Nazareth. Ano ang kanyang trabaho? Carpenter, kasi siya ay nakapagmana, namana niya ang trabaho ni Jose. Si Jose ay taga Nazareth na isang karpintero. Kaya tinawag din siyang Jesus the Carpenter. Ganon ang pangalan nila. Ngayon may mga apelido na tayo eh. Yan ay later part na lang ng century na ang mga tao ay nilalagyan na ng mga apelido. Anong gusto mong apelido? Ikaw ay kasi galing ka dito. Ganyan gumagawa ng mga apelido. Pero sa kanilang panahon, walang mga apelido. Walang mga last name, mga sure name, wala.
Ngayon nagkakaroon ng last name para ganoon ay ma-organize ang tao, no? Ang apelyido niya pala kasi maraming pare-pareho ang pangalan. Pero noong mga panahon na yun, sa kanila, walang mga apelyido. Sure name, wala. Tinatawag ka ayon sa lugar na pinanggalingan mo. Tinatawag ka ayon sa trabaho mo. So, kung ikaw ay nanggaling sa Bethlehem, so, Mary from Bethlehem. Ayan. Kung ikaw naman ay nanggaling saang banda, sa Canaan, David of Canaan. Kaya nga, ang mga tawag sa kanila ay the Samaritan woman, walang mga pangalan yun, walang mga apelido. The Canaanite, the Moabite, ayan, no? Si Ruth ay isang Moabite, ganon. Kung saan ka nanggagaling. So, sino siya? Saan siya nanggaling? Siya si Jesus, the carpenter. Ang panday. Di ba? Yun panday, no? Carpenter. Saan siya nanggaling? Sa Nazareth, Jesus of Nazareth. Naging Kristo na ang pangalan niya, mga ka-Team Jesus. Pagkatapos na siya ay naipako na sa krus. No? Kung saan doon sa pagpako sa krus sa kanya, mismo ang mga Hudyo ang naglagay Jesus the King of the Jew. Ang mga Romans yata ang naglagay Jesus the King of the Jew. At nagalit ang mga Hudyo sapagkat sinabi ng mga Hudyo, He is not our king. He is not our king. So, pagkatapos na nasunod ni Panginoong Jesucristo ang kalooban ng Diyos Ama, sapagkat hindi naman naniniwala ang mga Israelita, lalo na ang mga pari, na sila dapat ang nakakaalam sa script, no? Nakakaalam sa aklat, nakakaalam sa mga manuscript, nakakaalam sa mga salita ng Diyos, nakakaalam sa mga Tura, ang mga kasulatan, ang mga propesiya ni Isaiah tungkol sa pagsilang ng isang Misaya, pero hindi naman sila naniwala nito. No? Hindi naman sila naniniwala kasi, sino yan? Yung carpenter. Sino yan? Yung taga Nazarin. Ang Nazarin. Ang isang Nazarino. Ganun. Kasi galing siya sa Nazareth. Yan ang Misaya. Yan ang anointed one. Ang expectation ng mga pare, ng mga sa Sanhedrin, ang mga Sadducees at mga Pharisees, expectation nila na ang Diyos o ang anak, ang Misaya na darating ay nanggagaling doon sa isang tanyag na syudad ng Israel na ganito dapat, hindi sa Nazareth. No? So, ayun mga ka-Team Jesus ang nangyari. Walang naniniwala na si Panginoong Jesucristo ang the Anointed One. Subalit, nandoon sa kasulatan na siya ang idiniklara ng Diyos Ama. At yun ay diniklara ni Pedro. Diba? Nandoon yan sa Mateo, sa John, na nag-usap-usap sila, ang mga disipulo ni Kristo, nag-usap-usap kasama si Jesus, habang siya ay nagmi-ministry, at sinabi niya, Who do you think I am? Sabi niya, sino sa palagay ninyo ako? Ako. Kasi alam na nila na si Jesus ay isang karpintero. Si Jesus ay taga Nazaret. So si Jesus ay isang Nazarino. Yun ang alam ng mga disipulo. Pero, nagtanong si Panginoong Jesucristo, Who do you think I am? Sino sa palagay ninyo ako? So, ang ibang mga disipulo, nagsabi, ikaw ay isang karpintero, ikaw ay isang Nazarino, ganyan. Pero ang sagot ni Pedro ay iba.
You are the Son of God, the Messiah, the Anointed One. Hallelujah. So, ang sabi ni Panginoong Jesucristo, Pedro, hindi yan ni-reveal ng tao sa iyo, kundi yan ay ni-reveal ng banal na Espiritu sa iyo. O see? So, sa tingin ng tao, siya ay walang kwenta. Siya ay isang karpentero lang. Siya ay isang panday. Siya ay galing sa isang lugar na wala namang kabuluhan. Mga magnanakaw, mga kriminal, mga murderer. Doon siya nanggagaling sa Nazareth. Isang Nazareno. What's in it? Anong halaga nun? Anong mabuti doon sa Nazareth? Oh. Subalit, sa paningin ng Diyos Ama, siya ang Misaya. Si Panginoong Jesucristo ang anak ng Diyos Ama. Siya ang Misaya. Siya ang pinili ng Diyos. Kaya ang pangalan ni Panginoong Jesucristo ay naging Jesus Christ. Dahil ni-reveal yun sa pamamagitan ni Pedro. Oh. So kung pinag-aralan natin ang banal na kasulatan at seryoso tayo sa ating pag-aaral, yung mga napag-aralan natin, ganyan, ay ang Holy Spirit ay ang mag-uugnay nito sa atin upang maintindihan natin ang mga pakahulugan nito. So ngayon, reveal ng Holy Spirit na ganun. No? Kaya tinawag siyang Christ. Ang pangalan niya na Panday, ang pangalan niya na Nazarene, napalitan. Dahil itong mga pangalan na ito ay pangalan ng tao. Katawagan ng tao yun eh. Subalit siya ay hindi karaniwang tao. He is the Anointed One. He is the Christ, the Messiah. Kaya nagbago ang pangalan niya, Kristo. Who is the Anointed One? Who is the Messiah na ipinangako ng propesiya ni Isaiah sa lumang tipan? Hanggang ngayon, ang mga Hudiyo ay naghihintay pa rin sa pagdating ng Anointed One, sa pagdating ng Misaya, sapagkat hindi sila naniniwala kay Panginoong Hesukristo. Kasi nanggaling nga lang siya sa Nazareth at isang panday siya, kaya hindi sila naniniwala nito. Hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ang mga Hudiyo na hindi naniniwala kay Kristo sa pagdating ng Christ o ng Misaya. Subalit, may mga Hudiyo na naniniwala kay Kristo, kaya sila ay itinatawag na Christian Jew. Christian Jew. Mga Hudiyong Kristiyano ang tawag sa kanila, na kung saan tinanggap nila si Panginoong Hesukristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, minaniniwalaan nila. Ang mga Hudiyo nang hindi naniniwala at tumanggi tinanggihan si Panginoong Hesukristo, hanggang ngayon sila ay naghihintay pa rin sa pagdating ng Anointed One o ng Christ. Samantalang tayo na mga hintil na naniwala kay Panginoong Hesukristo, naghihintay pa rin tayo, mga ka-Team Jesus. Subalit ang ating paghihintay ay hindi ang kanyang pagdating, no? Ang ating hinihintay ay ang kanyang pagbabalik. Hallelujah. Ang ating hinihintay ay ang kanyang pagbabalik at hindi ang kanyang pagdating. Dahil ang mga Kristiyano, kaya nga galing sa Christ. Who are you? Sino ka?
kaninong tagasunod ka? Whom are you following? From whose follower you are? I'm a Christian. I am a follower of Christ. I am nothing without Christ. Kaya nga, Christian tayo. Kanino ka sumusunod? Kaninong tagasunod ka? Ako ay tagasunod ni Hesukristo. Ang ating hinihintay ngayon, kung tayo'y naniniwala kay Panginoong Hesukristo, ay ang kanyang muling pagbabalik upang sunduin niya ang kanyang mga tapat na tagapaglingkod. At i-spare niya, na ibig sabihin nun, ay iligtas niya tayo sa 7 years na pagre-reign ng Antichrist o ng 666. Yan ang ating pinaniniwalaan na tayo ay naghihintay sa rapture. Rapture ang ating hinihintay, mga ka-Team Jesus. Rapture. No? Rapture ang ating hinihintay. Subalit ang mga Hudiyo, sila ay matitigas ang ulo, ayaw naman nilang maniwala kay Kristo. Hanggang ngayon, ang hinihintay pa rin nila ay ang pagdating ng Anointed One, na hindi si Hesukristo, dahil ayaw man nilang maniwala kay Jesus. Ang ating hope of glory, ang ating punong pari, na ating pinaniniwalaan, ay babalik anytime. Kaya nga, kahit ako ay sobrang nasaktan sa sa ginawa ng administrator sa akin sa kabila ng aking mga pagtulong sa kanya, no? Ganun ang demonyo gumagamit ng mga tao na sa paligid mo. Ay pinakiya pa niya ako publicly, ay binulyawan pa niya ako, siniraan pa niya ako habang ako'y kumakain kahapon. Ang sakit, no, mga ka-Team Jesus. Yung bang as much as you can, you want to help, you want to understand sa sitwasyon niya, na masakitin siya, na ganito siya, na ganyan siya. Pero parang naging walang kwenta ang lahat ng sakripisyo mo dahil hindi ka na-appreciate. Sisigawan ka pa, bubulyawan ka, papakiya ka. No? Ang sakit nun. Pero alam mo, sabi ko, Panginoon, tulungan mo po ako. Ang sakit ng kanyang ginawa. Ang masamang espiritong pumasok sa kanya, yung pride ba ng tao? Spirit of pride. Na sa tingin niya, siya lang ang tama. Ako, kahit hindi ko mali, I said, I'm sorry po kung ako'y nagkamali. I'm sorry. Pero ano bang sabi niya? Palagi ka na lang nagsuri, suri ka ng suri. Pero, ganun pa rin ginagawa mo, lumalala pa. Biruin mo yan, lumalala pa ako. Ibig sabihin nun, so, wala pala akong nagawang mabuti dito sa company ni Madam Joyce. Kung wala akong nagawang mabuti dito, so I will resign. Kung wala na kabulukan ang aking lugar, ang aking ginagawa dito sa company, I will resign. Ngayon kung tutuusin, ako halos ang nandoon sa opisina. Siya na, totoong administrator, she's not managing the company. Ako ang nandoon sa opisina. Lahat,
Minamaniho ko ito, mga nurses, mga pasyente, schedule, everything. Dahil hindi niya kaya eh. Pero naawa ako sa kanya dahil nga matanda na siya. Ang iniisip ko, darating din yung panahon, tatanda ako. Kung ano yung ginawa ko sa aking kapwa na pag-unawa, ganyan, pagserbisyo, ibabalik din ng Diyos sa akin yun. Pero may mga tao talaga na walang utang na loob. Yung iisipin mo, sa lahat ng mga ginawa mo, ikaw pa ang nagiging masama. So sabi ko sa Panginoon, Lord, give justice to me. I'll do these things to you, for you. Hindi sa tao, hindi sa Kanya. Grabe ang pain na ginawa niya sa akin na pang-iinsulto. Parang ang tingin niya sa akin ay napakababa. Ang tingin niya sa akin ay alipin. Biruin mo yung kumakain ka. Nasa harap kayo ng pagkain doon sa opisina. Tapos kayo kumakain. Doon mismo sa pagkain ay sabihin niya, anong ginawa? Ano nang ginanaw? Ganito, ganyan. Ikaw talaga, wala kang ano sa akin. Sinutusan kita ng ganyan. Nakakawalang gana. See, anong akala niya sa akin? Alipin niya ako? I'm not. I am a child of God. No? Hindi ako alipin ng demonyo. Hindi ako alipin ng demonyo. Ako nagpapakumbaba, I'm sorry po kung ako'y nagkamali. Pero nagpapatuloy pa rin siya sa paggalit niya, sa ganito, ganyan. Nung sinabi ko nga kay Tito Brian, sabi ni Tito Brian, pasalamat siya at hindi ako ang kanyang nakausap. Dahil kung ako ang nakausap niya, sigurado na emergency siya sa kanyang kondisyon, na tumataas agad ang blood pressure, na mainit ang ulo, ganyan. Mataas ang pressure niya eh, gano'n no? Kaya nga, pumunta sa ospital dahil tumaas na naman ang kanyang blood pressure, ang heart rate niya. Pwede siyang pwede siyang mag-stroke. Ako, nagpapakumbaba lang talaga ako. Ma'am, I'm sorry po. At kung tutuusin, ma'am, that is not my job anymore. It is the administrative job yung ginawa, pinautos mo sa akin. No? Pero tumang-ayon pa rin ako. That is not part of my job description. Kasi wala doon ang owner si Madam Joyce, wala doon. Pero mayroon akong saksi. Nandoon yung mga kasama namin. Sabi niya, dito ako magsasalita sa'yo kasi mayroon akong saksi. Foolishness. Hindi niya alam na yung mga nandoon, yun ang nagiging saksi ko kung sakaling sabihin ng Holy Spirit, you sue her to justify me sa kanyang pagpapahiya sa akin, sa kanyang mga verbal abuses. Sue her. Yung mga kasama namin doon sa opisina, sila ang aking witnesses. Foolishness, no? Walang wisdom kasi sa Panginoon niyang ganyan eh. Pag may pride ka sa sarili mo, nawawala yung wisdom. Kasi Tito Brian, pag ganyang mga sitwasyon, direct to the point yan si Tito Brian. At talagang pag nag-i-English yan, tuloy-tuloy yan. No? Sabi ni Tito Brian, kasi ikaw malambot ka. Kasi ikaw ganyan ka, kaya inaabuso ka ng tao. Ang sabi ko naman, hindi yun sa dahil malambot ako or what. Dahil ang sabi sa salita ng Diyos, mas pinagpapala ang taong mapagkumbaba. Mas pinagpapala ang taong mapagkumbaba. Vengeance is not mine, it's the Lord's. Kaya kahit ganon kasakit ang aking nararamdaman, ang kabigatan na nararamdaman ko, I chose to forgive her. At pinaniniwalaan ko na ang paghihiganti ng Diyos sa mga taong nang aapi ng kanyang mga anak ay higit pa sa paghihiganti na pwedeng gawin ng tao. So I chose to forgive her
Pero hindi ibig sabihin na dahil pinatawad ko siya, hindi ibig sabihin na magpapatuloy ako sa aking pagtatrabaho sa Joy. I resign. So sinabi ko sa may-ari, this is too much for me. I resign. Maghanap kayo ng makapalit sa akin, maghanap kayo. Kasi masama ang espiritu nung administrator niya eh. Wala siyang Diyos eh, na pinaniniwalaan. No? So, hindi pwedeng magsama kami. Hindi pwedeng magsama ang madilim, ang dilim at ang umaga. Hindi pwede yun. Intimidated siya eh, sa pagkatao ko. Dahil anak ako ng Diyos. Kahit nagpapakumbaba ako, kahit na ano pa man ang gawin niyang paghahamak sa akin, hindi niya pwede akong hamakin. Kasi anak ako ng Diyos eh. I am the daughter of the King. If God is with me, then who can be against me? So kinausap ko yung may-ari at sinabi ko, I resign. I said, Father God, alam mo ang katotohanan, justify me because I am your daughter. You said, vengeance is not mine, it's yours. So I release forgiveness sa taong ito. Ganon yun mga katin Jesus. Nag-release ka ng pagpapatawad sa taong ito, pero hindi nangangahulugan na magpapatuloy ka pa rin na kasama siya sapagkat tukso siya sa iyo eh, na magkasala ka. So, ang conviction ng Holy Spirit, depart. Umalis ka. Hindi ikaw ang nawawalan. Sila ang nawawalan. Kaya nga si Madam Joyce, ate, no resignation. Hindi ko papayagan yan. Hindi pwede ate. Wala akong pwede nga mapagkatiwalaan sa opisina. Kasi yung administrator, hindi niya mapagkatiwalaan yun eh. Masakitin yun eh. Palagi nga nawawala sa opisina, dumarating, okay, mag-payroll siya, magganyan. Tapos uwi na ako dito, pagod na ako, ganyan-ganyan. Which I understand. At sabi ko, sige po, go ahead. Ako nang bahala dito sa opisina. Kahit wala ang administrator dyan, kahit ako'y nag-iisa sa opisina, kumikita pa rin ang company. Kumikita pa rin kahit nag-iisa ako. Sapagkat kasama ko ang Diyos. The favor of the Lord is upon me because I am His daughter. Anak ako ng Diyos. I am a child of God. Hallelujah. To God be the glory. So, sabi ng may-ari, please ate, wag kang mag-resign. Please, kung pwede lang, ganyan. Sabi ko, I am decided. Babalik ako dyan sa opisina na hindi nag-iisa, na ilang taon nang ginagawa yan ni Anita sa akin. Ilang taon. Ang verbal abuse. Subalit, sabi ko, Panginoon, I give this all to you. I give this all to you. Mas pinili ko pa rin maging mabuti. Pero may mga pagkakataon na tapos na. You're done. Sabi ni Tito Bryant, you're done. Go out from that place. You're done. So si Tito Bryant ang aking authority. From Christ to Tito Bryant ako. So yun ang desisyon ng aking authority. You're done. Get out from that place. Kaya I said, I resign. Ganun lang kasimple. At hayaan na natin na ang Diyos ang gagawa ng paraan. Because He is a fair God. He is a fair God. He is a righteous King. Si Panginoong Hesus-Kristo ang ating katuwiran.
Walang nakatago sa Kanya. Alam niya ang lahat. Ang demonyo, gusto niya akong sirain eh. Gusto niya akong i-discourage na ituloy ang katawagan ko sa Kanya, sa Diyos. Kaya gumamit siya ng mga masasamang espiritu na itong mga taong ito ay hindi sila spiritually clean dahil they do not believe in the Lord Jesus Christ. Ang kanilang pananampalataya ay ganito, ay ganyan, no? Kaya napapasukan sila ng demonyo. Sila ang ginagamit ng demonyo upang subukin ang ating pananampalataya kay Kristo. But he failed because I chose to forgive the person and I chose to give away para mapalayo ako sa tukso. Sabi ni Tito Brian, kung nai-stress na tayo dito sa Amerika, okay, mag-retire na tayo. Retireable niya si Tito Brian, 65. Okay, mag-retire na tayo. Uwi na tayo sa Pilipinas at doon tayo mag-ministry. Sabi ko, let God's will be done. Dahil tayo naman ay mga tagasunod lang niya, tayo naman ay mga alipin ng Diyos. So, palagi nating sinasabi, Father God, let your will be done. Ito ang mga buhay namin. Nandito ang mga buhay namin. Isinusuko namin sa inyo. Let your will be done. So, pagkatapos niyan, we are not worried. No? We are not worried. Bakit? Do not worry about tomorrow, for tomorrow has its own worries. Enough! Kaya, huwag na tayong mag-worry. Kung ano man ang kalooban ng Diyos, yun ang ating susundin. Kung anong kalooban ng Diyos. Doon sa IBC, International Bible Church, nung first naming pagpunta, di ba sabi ko last week, the other week, ay first naming pagpunta. Mayroon doong prophet na inimbita ng church na kung saan nagprophesy siya sa mga taong nandoon. At kung sino ang nangangailangan ng healing, ganyan. So, nag-altar call ang prophet na yon. Nag-altar call siya. Very anointed prophet. At doon, sabi ni Tito Brian, samahan mo ako doon sa harap. So, sinamahan ko siya. Kaming dalawa nandoon. Marami ding mga kasama namin doon na mga Indies ba? Mga India. Yan, Indian. Indies ang tawag sa kanila eh. Indies. Tayo mga Pilipino, sila Indies. No? Ngayon, nag-prophecy siya doon, ganyan. Dito, pagdating sa amin, ang salita na sinabi niya is, go home. Go home. Sabi namin, yes Lord, here we are Lord. Ano po ang iyong plano sa mga buhay namin? Andito kami para pagsilbihan ka. Ang salita na paulit-ulit na sinasabi ng prophet, go back to your home. Go back to your home. Go home. So kami naman, yes Lord, ano po ang iyong ibig sabihin ng go home? Hindi namin alam, Panginoon. But nag-a-absorb pa kami ba sa anong ibig sabihin ng sinasabi ng prophet ng go home? So hanggang ngayon mga ka-Team Jesus, ay naghihintay pa kami sa ano ang nais mangyari ng Diyos Ama sa mga buhay namin, sapagkat we do not control our lives anymore. We do not control. It is the Lord who controls our lives. Wala na, isinuko na namin ang mga buhay namin sa Diyos. Hindi namin, pag uuwi kami dyan sa Pilipinas, hindi namin niwuwuri, paano ngayon itong ganyan? Paano ngayon ang ganyan? Paano ngayon? Why will we be worried?
kung ito ang plano ng Diyos sa amin, na umuwi kami at sa Pilipinas mag-ministry, magpapatuloy sa kanyang ministry, kung kalooban niya yan, everything will go well. Kasi we are subject to Him. Sa kanyang plano. Siya ang nakakaalam ng future natin. Kaya nga ako, I chose to forgive the person kahit na ganun, no, kababa ang tingin niya sa akin. Bakit? Kasi natatakot ako na baka mamaya, baka kahapon, kagabi, pagtulog ko, ay mag-rapture. At pag nagra-rapture, maiwan ako dahil mayroon akong unforgiveness sa aking kapwa. So, may unforgiveness ako ba? Na mayroon akong unforgiveness. So, sabi ko, Panginoon, I chose to forgive her. Lord, patawarin mo po siya sa kanyang ginawa. Dahil yung kanyang espiritu ay hindi nanggagaling sa iyo. Kung tama ka na administrator at alam mo ang iyong job description at alam mo ang trabaho mo, hindi mo ipapahiya ang isang employee sa harap ng marami. At kumakain ka wala ka talagang respeto at bastos ka. Bastos siya Yan ang tawag sa kanya ng mga nurses, kaya marami siyang mga kaaway. No, marami ng mga nurses ang nawala sa amin sa company dahil sa kanyang kabastusan. No? Kung tama ka, kung mayroon kang karunungan ng galing sa Diyos, kung ikaw ang administrator, kung may isang employee, administrator ka alam mo yung mga ginagawa ng employee mo. Kung may mga employee na sa akala mo nagkamali, hindi mo yan sila ipapahiya sa harap ng marami. Kumakain kayo, doon ka nagsasalita, sumisigaw ka, nagbabangay ka. Hindi. Pero hindi siya totoong administrator Sa pangalan lang. Pero wala siyang karunungan galing sa Diyos. No? Kasi ang administrator, ang tamang gawin yan, you call the attention of the employee. Mag-close door kayo. Kasi ang employee na yan ay mayroong civil right. May karapatan ng employee. So, nilabag niya ang aking civil right kasi pinakiya niya ako sa harap ng mga kasamahan ko. I deserve to be respected as an employee. So, ang ginawa niya sana, tinawag niya ako, nag-close door kami doon sa opisina niya. Abita, ito ang aking napansin sa'yo. Ganito, ganyan. I am offended on this because I am your administrator at ang ano ko. Yun dapat, kung ikaw ay totoong administrator ba, na ginagabayan ka ng banal na espiritu, hindi mo ipapahiya yung mga employees dyan sa ibang tao. Lalo na, kung sa tingin mo ay hindi ka sigurado sapagkat ang mismong may-ari ng company ang nagsabi sa akin, ate, ito gawin mo ate. So, sino ba ang mas susundin ko? Itong administrator na sinasahuran ng may-ari, kagaya ko rin? O ang may-ari na siyang nagpapasahod sa akin, na siyang aking boss? Sinong susundin ko? Diba? Ang susundin ko ay ang aking boss na totoo kasi administrator, sinasahuran lang din siya ng may-ari So, siya ang susundin ko. Yun ang sabi ng may-ari. Diba? So, sabi niya, wala kang respeto sa akin, wala kang ganyan. No. Hindi na ibibigay ang respeto nang dahil administrator ka. Nang dahil sa katungkulan mo. Ang respeto ay we earn respect. Ibig sabihin nun, pinagtatrabahuan natin ang pagrespeto ng kapwa natin sa atin.
Irirespeto tayo ng ating kapwa kung tayo rin ay nagrirespeto sa kanila. We earn respect. Respect is earned. You are not entitled to be respected. Sa title mo lang kung sino ka, na wala ka namang kredibilidad bilang sa title mo. Intimidated siya sa akin ever since. Kasi nga, alam niya na ako ay mataas ang aking pinag-aralan, ako ay nakatapos ng masteral, nakatapos ng doctorate ko, nakarating ako dyan sa posisyon na yan, ganito, nung ako'y nasa Pilipinas pa, yan ang aking background, no? Intimidated siya sa akin, dahil siya ay nag-graduate siya ng ganito sa kolehiyo, ganyan-ganyan, nag-OFW siya, whatever. Wala naman akong pakialam. I told her, no ma'am, I am not interested of your position. I am happy of where the Lord puts me. Go ahead. No? Go ahead. Hanggat may hininga ka, hanggat kaya mo pang magtrabaho, go ahead. I am not a threat to you. I am here to help you. Which yun ang ginagawa ko. Pero sa kanya, sa tingin niya, threat ako eh. Dahil, mahal ako ng mga nurses, to God be the glory. Maayos silang nakikipag-usap sa akin. Pero pag ang mga nurses ang nakikipag-usap sa kanya, nag-aaway sila, hindi sila nagkakasundo, binabastos siya ng mga nurses. Kaya, ang sinasabi niya sa akin palagi, Bita, kausapin mo yung nurse. Hindi ako makikipag-usap niyan dahil binabastos ako. It's out of my job description eh. I am not the administrator. Siya ang administrator. Siya ang mag-solve ng mga issue na yan. Sapagkat siya ang administrator eh. Siya ang binayaran ng malaki. Pero wala akong magawa eh. Administrator ko siya, inutusan niya ako. Kaya akong nakikipag-deal dyan sa mga nurses, sir. Ganito kasi yan, sir. Ganyan-ganyan. Ma'am, ganito po kasi yan, ma'am. Okay lang po ba na ganito? Ganon ako makipag-deal eh. Huh? Hindi siya nakikipag-usap sa tao. Dahil nga, hindi nga siya marunong. To God be the glory. Kahit nag-iisa ako sa opisina, wala siya nagpapatuloy ang paggawa ng pera sa company sapagkat nasa pakikipag-usap mo yan sa tao. Nasa pakikipag-usap mo yan sa tao eh. So kung makikipag-usap ka sa tao, hindi mo kailangang magsumigaw, humiyaw, bumayaw, whatever. Makipag-usap ka na mapagkumbaba. Ma'am, kasi ganito kasi yun, ma'am. Pwede po ba ma'am na ganyan, ma'am? Kasi ang policy ng company ay ganito, ganyan. Okay, ate, sige. Sige, okay lang po. Okay lang, ganyan. Gawin na lang natin ganyan. Oh, at pagkatapos yan, ano Bita? Nakausap niya, opo ma'am, okay lang daw po ma'am, na ano ko na ma'am, na ayos na po. Okay. Kaya, paano yan si Bita, sabi niya sa may-ari, ay, hindi ako nakikipag-usap dyan sa mga nurse na yan. Yan si Bita, oh, pinapakausap ko sa kanila. Kasi, yan siya, ewan ko paano niya ginagawa. Yan na nagkakasundo sila ng mga nurse na naaayos niya yung mga problema na yan. So, praise God. Bakit? Kasi, bago ko ginagawa yan, kinakausap ko ang Diyos. Holy Spirit. Lead me. Lead me, Holy Spirit, kung anong gagawin ko. Lead me, Holy Spirit. Anong gagawin ko nito? Di ko alam. This is not my job, pero sinabi sa akin ng administrator, so I follow. Lead me, Holy Spirit. What shall I do? Parang sa doon sa opisina, parang ako ang naging administrator eh. Ako ang nagsusolve dyan sa problema na yan. Ako ang nagaganyan sa mga tao dyan, sa ganyan. Parang ako na ang nag-administrator, kung hindi naman ako ang administrator. At marami akong ginagawa, halos lahat ng nasa opisina, akong gumagawa. Praise God for the strength.
No? Sabi niya sa may kasi yan nakakausap, napapakiusapan niya ni Abita yung mga nurse na yan, yung mga ganyan na yan. Sa akin, mga bastos, pag nakikipag-usap. Kaya yun. But I have more than enough. Tapos tama na no, nakapagsilbi ako at hindi naman ako nabigyan ng value, that's enough. Sabi ni Tito Brian, that's enough. You resign. Yes, I resign. So, ganun lang yung mga ka-Team Jesus. Hindi tayo nag-aalala. Ano mangyayari sa akin? So, ganyan. Wala nga akong nararamdamang pain eh. Bakit? I already give it to the Lord. Kasi ayokong maiwanan sa rapture dahil sa unforgiveness ng puso ko. Lord, yan ang yan ang kinatatakutan ko eh. Ayokong magtanim ng galit sa aking kapwa. Dahil natatakot ako, no? Na babalik si Panginoong Jesucristo at maiwanan ako, ma-experience ko yung tribulation na ang hirap-hirap. Dahil hindi ako nagpatawad sa aking kapwa. Yun ang sabi sa salita ng Diyos eh. Pray for your enemy. Forgive those who trespass you. Kaya, tinurgive ko. At bahala na ang Diyos sa kanya. Naganap sila ng ipapalit ko. Dati, nung nag-resign din ako nang dahil sa kanya, pinalitan nila ako ng 2 tao. Pero, siya pa rin ang nai-stress doon sa 2 tao dahil hindi nga nila ginagawa yung mga trabaho nila. Kaya pinabalik ako, okay, nagbago na siya. Pero ayan, bumalik na naman ang pagiging niya, yung masamang espiritu sa katawan niya, no? Nahinayaan niya eh. He tolerated his anger, his without control, yung kawalan ng disiplina, yung kabastusan, mga espiritu kasi yan ang wala, hindi sa Diyos. Tinetolerate niya, hinahayaan niya. Ang may-ari naman, sabi nga ng may-ari, ako nga eh, sinisigawan nga ako niyan. Ako nga eh, hindi nga ako pinapansin. Biruin mo yan, papasok ako sa opisina. Tapos, andun siya, sabi ko, good morning ate. Hindi ba naman ako pinapansin? Siya na may-ari ay hindi pinapansin ng administrator. Sabi ko, because you tolerated that. Hinayaan mo eh, sa halip na ituwid mo siya dahil nandito siya sa opisina mo eh, nagtatrabaho siya sa'yo. You tolerated it. But, kaya, no, I will not work with that kind of person, Madam Joyce. Kung nandiyan pa yung administrator mo, sabi ko, I give way. I give way. No? Dahil bata pa ako eh. Marami pa akong pwedeng mapasukan ng mga trabaho. By the grace of God. Pero siya, 72, 73 years old, masakitin, pero kailangan niyang magtrabaho dahil may mga bills siyang babayaran, no? Marami siyang utang, whatsoever. Hindi na siya makakahanap ng trabaho eh. Kawawa siya. Kaya sabi ko, I give way. Hindi ako pwedeng magtrabaho kasama siya sa klase ng pag-uugali niya. Sa espiritong mayroon siya. No? So, I give way, madam. Ako ang aalis. Kasi, pag yan ang pinaalis mo, kawawa yan. Wala nang tatanggap na ano dyan, opisina sa ganyan. Sino ba ang may-ari na papayagan yan? Na, Bita, mauna ka, ikaw na muna ang pumasok sa opisina kasi may masamang pakiramdam ko, may ganyan. Pero, may sahod pa rin siya. Sinong may-ari ang papayagan niya na doon lang siya 2 oras, mayroon akong appointment sa doktor eh, kaya ganito, ganyan.
na buo pa rin ang sahod niya. Sinong may-ari ang papayag niyan? Walang may-ari ng kumpanya. Negosyo niya yan eh. Binabayaran ka niyan per hour. Pero ang may-ari, si Madam Joyce, ganon siya ka-generous, ganon siya ka-considerate, na hinahayaan niya, basta may tao. Ako ang nasa opisina, kadalasan. No? At ngaya nga, kahit saan siya pupunta, magmasya siya sa Europe, saang bansa, saang lugar, naiiwan niya ang opisina kasi mayroon siyang mapagkakatiwalaan na kahit wala si Anita diyan sa opisina, nandoon si Avita na tumatayo para sa kanyang company. Nag-iingat sa kanyang company. Kumikita pa rin ang kanyang company kahit wala siya. To God be the glory. Pero ang conviction ng Holy Spirit, you're done. Kaya tapos na. Tapos na yung chapter na yun. Hayaan natin ang Diyos ang siyang gagawa ng paraan. Because vengeance is not ours. Ang aking Panginoon, patawarin mo po siya. Sapagkat nakakatakot kung ang Diyos ang maghihiganti para sa kanyang mga anak. Nakakatakot yun sa mga taong ito na walang Diyos. At tayo ang sinasaktan ng mga taong ito na wala tayong ginagawang masama. Nakakatakot sa mga taong yan ang balik ng Diyos sa kanila. Nakakatakot. Kaya I chose to forgive. Bayaan natin ang Diyos. See, hindi ko naman sinadya na sabihin sa inyo itong aking sitwasyon. Subalit, God make all things beautiful in His time. God, all things work together for good to those who love the Lord and is called for His purpose. So, lahat ng bagay ay may purpose. Kaya, we give thanks for everything. Dahil pag sinarado ng Diyos ang isang pinto, meron siyang bubuksan na pinto na mas mabuti para sa kanyang kapurihan. Kaya tayo, kung nakakaranas tayo ng ganyan, mga ka-Team Jesus, we chose to forgive. Forgive. At bahala na ang Diyos sa buhay niya. No, hindi natin iniisip ang kapahamakan ng isang taong yan, sapagkat kahit ganon ang kanilang mga buhay, ganon ang kanilang mga pag-uugali, tandaan natin na ang ating mga kalaban ay hindi sila. Ang ating mga kalaban ay ang mga masasamang espiritu na nasa kanila, na hinayaan nilang pumasok sa kanila. Yun ang mga kalaban natin, hindi sila. Sila rin ay kinamatian din sila ni Jesus. Kaya lang, mas pinili man nila na sundin ang masamang espiritu kaysa sundin ang kabutihan ng Diyos. Pero tayong mga anak ng Diyos, huwag tayong magpapaapekto sa mga ganong klaseng espiritu. Kung ano ang kalooban ng Diyos, yes Lord. Masunod ang iyong kalooban. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakabuti ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Sapagkat 24/7, nandiyan ang ating punong pari. Ang ating tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu na nasa atin ngayon. Ang banal na espiritu ang nagko-comfort sa atin. The Holy Spirit is the one who comforts us from all our pains. Si Tito Bryant nga ang nai-stress eh. Si Tito Bryant ang tumataas ang blood pressure. Dahil sa hindi niya matanggap yung panlalait, yung pagpapababa ba ng integridad ko doon sa administrator. Hindi niya matanggap eh. I cannot accept that. Siya pa ang nagagalit, siya pa ang naiinis, siya pa ang
Siya pa ang tumataas ang blood pressure, siya ang nai-stress. But ang sabi ko sa kanya, mahal ko, ang sabi sa salita ng Diyos, vengeance is not ours, it's the Lord's. Okay. Ang hirap kasi sa'yo, ganun ka eh, sobrang mababa, sobrang mapagkumbaba ka, sobrang ganito ka, kaya inaapakan ka ng kapwa mo. That's too much. Ganon si Tito Bryant eh. No? Alam naman natin yan, malakas ang boses niya at talagang emphasis yan. That's too much. Oh. Kung ayaw mo makinig sa akin, sabi ako, ayaw mo makinig sa akin na ganito, ganyan, stop talking. We will not discuss about that. Oh. So, hindi na namin diniscuss. Basta ang sabi ko, vengeance is not ours, it's the Lord's. Oh? So, ganun lang yun, mga ka-Team Jesus. It's the Lord's. Pero hanggang ngayon, pero tayo, nakakangiti pa rin tayo. Bakit alam natin na the Lord is in control of everything. Siya ang may hawak ng lahat eh. O dito, tingnan ninyo, kahit I was in pain yesterday, hinamak ako, na ganito ako, na wala akong kwenta, na wala akong nagawa sa company, mas lalo daw akong lumalala, ganito, ganyan, hindi ko raw ginagawa ang trabaho ko, ang dami niyang mga sinasabi eh. At alam ko, naniniwala ako na lahat ng mga sinasabi niya is accounted for sa harap ng Diyos. Accounted for yan sa harap ng Diyos. Pero ang sinabi ko, may witnesses ako, I'm sorry po, ma'am, kung nagkamali ako. I'm sorry. I stand corrected po. Kasi ayoko ng gulo eh. Ayoko ng away. I stand corrected po. Palagi ka na lang nag-sorry. Ilang taon na yan. Ganito, gano'n ka pa rin. Ganon siya eh. May nakakarinig. Wala lang. Kumakain ako. Buti na lang tumawag ang may-ari. So, nakaalis ako doon sa pinagkainan namin. Kasi kung hindi ako nakaalis doon, magpapatuloy yun sa kanyang paghahamak sa akin. No? So, yun mga ka-Team Jesus. So, yung sitwasyon na yun, ang ginamit ng Diyos upang ako'y makapag-testify sa inyo. Ako'y makapag-testify sa inyo sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Nasa kabila ng anumang paghahamak ng demonyo sa akin. Nananatili ako sa aking pananampalataya kay Kristo at mas pinili kong magpatawad sa aking kapwa. Mas pinili kong magpatawad sa aking kapwa. So, ganun din kayo. Kahit anong paghahamak ang gawin ng demonyo sa inyo, mas piliin natin na panghahawakan ang mga salita ng Diyos. Mas piliin natin na tayuan ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Mas piliin natin na sundin ang kanyang mga salita na sinabi niya, love your enemies. Pray for those who persecute you. Bless. So, pinagdasal ko siya sa kaawaan ng Diyos. Dahil takot ako sa anumang mangyayari sa Kanya kapag ang Diyos ang naghihiganti sa Kanya dahil sa ginawa niya sa akin na anak ng Diyos. Because the Lord is true to His promises. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga anak, mga ka-Team Jesus. He will justify us. Tapat ang Diyos eh. No? So, nananatili pa rin tayo nakatayo at ang Diyos ang napupurihan sa anumang mga sitwasyon natin, anuman ang pain natin, anuman ang paghahamak na ginawa ng demonyo, nananatili pa rin tayong ang Diyos ang nakikilala sa mga buhay natin sapagkat sinunod natin siya.
kaysa ang sarili nating mga gusto. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, sapagkat ikaw ang aming Diyos na pinaniniwalaan. Ikaw ang aming Diyos na sinasamba. Ikaw ang aming Diyos na kinikilala at walang iba. Lord, we chose to forgive sa mga tao, Panginoong Diyos, na nagkakasala sa amin, sa mga taong nanghahamak sa amin, sa mga taong walang respeto sa iyong mga anak. We chose to forgive sapagkat naniniwala kami na vengeance is not ours, it's yours. Patawarin mo po itong mga taong nagkasala sa aming Panginoon. Hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa ngayon. At napakabuti mo, Panginoong Jesucristo, sapagkat the Holy Spirit is comforting me na nawala sa akin yung kabigatan, yung pain, kung ano pa man mga salita, ang mga binigay niya sa akin, nawala ang pain. At ang gaan-gaan ng aking pakiramdam. Thank you, Holy Spirit, for comforting me. I pray na ikaw din po ang mag-comfort kay Tito Brian dahil masakit sa kanya ang mga salitang binitiwan ng taong ito. I also pray for him na pareho kami, Panginoon, na isinuko sa inyo ang lahat ng sitwasyon at ikaw po ang bahalang gumalaw. Sapagkat naniniwala kami, you are our God. And if God is with us, who can be against us? Wala po. Walang ni isa man ang pwedeng maging against us. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na pinalilingkuran. Ang buhay na Diyos na aming pinalilingkuran. So maraming salamat, Panginoon Jesucristo. Sapagkat ikaw ang aming punong pari. Ikaw lamang ang aming pinaniniwalaan na maging daan. Ang daan, ang katotohanan, ang buhay. So mas pinili namin na patawarin ang mga taong nagkasala sa amin dahil ayaw naming maiwan sa rapture, Panginoong Jesucristo. Kaya inihahanda namin ang aming mga puso para sa darating na rapture, Lord, na kami ay maging karapat-dapat sa inyo habang patuloy mong ginagamit ang aming mga katawan, ang aming mga buhay, ang aming mga boses, upang ikaw ay makilala ng sanlibutan. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon Jesucristo. Maraming salamat po. Napakabuti mo, oh hallelujah. Binabalik namin ang lahat ng papuri at parangal sa Diyos Ama, at lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at hinihiling sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Ayan, mga ka-Team Jesus. So, mas pinili nating maghumingi ng kapatawaran o kaya i-release ang mga tao na mga nagkasala sa atin at ipagdasal sila at hayaan ang Diyos nakikilos sa mga buhay nila, na baguhin sila. Kung hindi nila patitigasin ang kanilang mga puso at humingi sila ng kapatawaran sa kanilang ginawa at magbago sila. Pero kung stubborn sila, matigas ang mga puso nila, ayaw nilang makinig, bahala na ang Diyos sa kanila kung ano ang gagawin ng Diyos. Basta tayo, malaya tayo sa anumang tukso ng demonyo na manatili ang inis, ang galit, ang puot, ang hinanakit at iba pa sa mga puso natin. At maraming salamat sa inyong pag-join. Almost 2 hours na tayo, mga ka-Team Jesus. Thank you, Lord, sa kanyang oras na binigay sa atin. Hanggang sa muli, Jesus loves us. At by the way, mga ka-Team Jesus, ibalik na lang natin ang ating Bible study na umaga ng Sabado. Kasi, mga ka-Team Jesus, mahirapan yung iba nating mga kasamahan kung gabi, lalo na kung malayo malayo pa silang magbibiyahe, kagaya dyan sa mga kapatid ko dyan sa Butuan, malayo pang magbibiyahe, nandun si Manding, si Ate, ganyan, no? Tapos gabi na.
So, ibalik natin sa umaga yung Bible study. Ganun pa rin, Sabado, alas 9 ng gabi. Ako na ang bahalang mag-adjust sa sarili ko. Sapagkat ako lang ang naaapektuhan ni. Mag-isa lang ako. Kami lang ni Tito Brian. Subalit, dyan kayo, marami kayong maaapektuhan. Kaya, mas mabuting kami na lang ang maapektuhan kaysa kayo. Dahil gawain ng ating Panginoong Jesucristo ang ating isinasagawa. Sa makatuwid, ito ay prioridad natin. Okay? So, hanggang sa muli, Jesus loves us. Thank you for joining and God bless.